And before po tayo mag-start, meron lang po akong verse na i-share, ayan, para sa ating lahat. Ayan, sa Psalm 7:17. Pupurihin kita, Yahweh, aawitang buong galak, puspos ka ng katarungan at dakila ka sa lahat. Amen! Hallelujah! Tunay nga na dakila ang ating Diyos. Hallelujah, Lord! Andito kami para sa iyo, andito kami para papurihan ka at itaas ang pangalan mo. Handa na ba tayong magpuri sa Panginoon? Hallelujah! Yes, Lord!
Pasalamatan ka, Panginoon. Ikaw ay tapat at dakila sa lahat, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Nais namin ang presensya mo ngayong gabing ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus.
dakila ang pag-ibig ni Jesus na siya ay hindi nagbabago, na tayo ay mahal niya pa rin kahit na ang dumi-dumi natin, na mahal tayo ng Panginoon, na kahit kailan hindi tayo iniwan ng Panginoon, na kahit kailan hindi niya tayo tinalikuran. Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Lord, yung pag-ibig mo na walang kapantay, yung pag-ibig mo na hindi kayang ibigay ng kahit na sino, yung pag-ibig mo na hindi namin makikita sa iba, yung pag-ibig mo na sa'yo lang namin mararanasan, Panginoon. Lord, gusto lang namin mapalapit sa'yo, Panginoon, at ang presensya mo, ang banal mong apoy, ay dadalhin namin kahit saan man kami magpunta. Ang banal mong apoy, ang banal mong presensya ay sasamahan kami kahit nasaan man kami. Hallelujah! Lord, maraming salamat sa banal mong pag-ibig, sa banal mong presensya, Panginoon, na kino-comfort kami, Panginoon. Lahat ng nandito may pinagdadaanan. Lahat ng nandito kailangan ka, Panginoon. Lahat ng nandito hindi kaya tumayo mag-isa. Lahat ng nandito kailangan ka, Panginoon. Hallelujah! Oh, we want you, Jesus. We want you right now. We want you right now. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Oh, we love you, Jesus. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Hallelujah. Oh, we love you, Jesus. Oh, we love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, alam namin na sinagot mo na ang panalangin ng bawat isa. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Oh, we want you right now. Oh, Arababababa. Arababababa. Sikarababa. Yarabandara yababa. Arababasakarabala. Ararabasandarababa. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Oh, we worship you right now. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ay tunay na Diyos. Ikaw ang aming Hari. Ikaw ang tunay na Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Samahan mo kami, Panginoon, hanggang sa pagtatapos ng aming gawain, Panginoon. Hallelujah. Oh, we love you. We want you. Our King, our Father. Hallelujah. Maraming salamat po. Oh, everybody say, amen. So, mapagpalang gabi po sa bawat isa. Praise God. Ang lahat po ba'y pinagpala ng Diyos? Amen. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa at tayo po ay patuloy na dadako sa ating oras ng pananalangin sa gabing ito at nawa ay ang bawat isa ay napuspos ang Espiritu Santo sa ating pagpupuri sa Panginoon. Tayo po ay nasa unang Wednesday po, unang
tawag dito, Miyerkules po ng buwan ng Agosto. Alright, so ang bilis po ng panahon, ano? But praise God sa kabutihan po niya. Tayo po ay patuloy na nasa tema ng ating mensahe sa buong isang linggo kung saan isang buwan rather, send more workers in Matthew chapter 9 verse 37 and 38. So last Sunday, if you were here, it was really a great message wherein we are like being reminded again, brothers and sisters, na if you are with the Lord, there are qualifications that we need to undergo. Ano po ba yun? So, Pastor Joe talks about the qualifications of being a worker. So, it should be one of us, not only one of us, but we should be like a worker who is willing in obeying and working with the Lord. Pangalawa, andun yung obedient sa Panginoon, that whatever situation it is, if it's the Lord saying go, then we should go. If the Lord saying no, then we need to stop doing it if it's not for the glory of the Lord pa. Tapos and then Pastor Cho talks about being rededicated, again, looking for the first love. Yun yung mismo hinanap ng Panginoon minsan sa atin eh. Alam mo yung dati kapag nung first time natin nakilala ang Panginoon, sobrang init natin, sobrang passionate tayo sa mga bagay, sobrang dedicated tayo sa lahat ng pagkakataon. However, dumating na yung mga problema, dumating na yung mga sitwasyon kung saan wala nang time, hindi ka na makapunta sa church, ano pa po yun, mas sinunan mo na yung mga bagay sa mundong ito rather than, I know, a lot of us, marami tayong pinagdadaanan, but wag natin mawawala pa rin po yung unang pagmamahal natin sa Panginoon for us to be able to withstand sa harapan ng Panginoon and be considered as one of the worker na ginawa ng Panginoon. So this is a very evening po. I'm very excited po to share po about in 1 Timothy chapter 4 verse 12. Puntahan po natin to. Sa unang Timoteo, Kapitulo 4, talatang 20. Amen. 12. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Basahin po natin. Sabi niyan, Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Again, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Tayo po muna yung manalangin. Dahil ang Diyos sa gabing ito, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat. Ang aming buong puso, Panginoon, ay sobra pong natutuwa sa ginagawa niyo po sa buhay po namin. Bagamat kami po ay nakaranas sa iba't ibang pagsubok, Father God, but your faithfulness, patuloy po namin nararanasan. Dakilang yung pangalan, Panginoon, sa buhay po namin. Dakilang yung pangalan sa aming pong pinagkukunan na aming pong mga gastusin everyday, Lord. Dakilang yung pangalan, Panginoon, sa anumang sitwasyon na meron po kami, Panginoon. But thank you, Lord, for being our great Father, Panginoon. Alam po namin na ang bawat isa sa amin, Panginoon, maharanas, Father, ng kabutihan po, it's because of you, Lord. Pagpalaan niyo po ang gabing ito ng aming pong pananalangin. For, Father God, send us your prayer topic, Panginoon, maging sa aming pong mga kapatiran na wala po rito and they're watching, Father God, online. Lord, we pray, Father, di po niyo po sila, Panginoon, ipadala rin po ang kanilang mga prayer topics so we can join and hand, Father God, na mag-pray, Panginoon, ng bawat isa sa amin for your glory, Father God. Bless niyo po your word and we pray, Lord, na mangusap po kayo sa buhay po namin through your word at higit po sa lahat, Panginoon, itong mensahe na ibibigyan niyo po sa amin, magugat po tayo sa aming mga puso upang sa ganun, Father God, mas maintindihan po namin kayo na mas malalim pa. Maraming salamat, Ama. Pagpalaan niyo po ang bawat sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Palapakan po natin ng Panginoon. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa muli sa atin. Ngayon pong gabi, pagbulay-bulayan po natin ang mensahe na pinamagatang The Worker's Heart. Amen. So, I was really touched. I was really moved last Sunday message wherein, if you are not in the Lord, ang hirap magtrabaho. Ang hirap magtrabaho sa Panginoon if you don't understand, lalo na yung ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon.
It's very hard to stand, it's very hard to say, it's very hard to testify if it's not with the Lord. Kung hindi ang Diyos ay kasama mo, kung hindi ang Diyos yung nagtalaga sa'yo na gawin mo yung mga bagay na yun, it's really challenges. Sobrang mahirap po yun. Our church is really experiencing a lot of, marami na po tayong napagdaanan. Marami na po tayong mga na witness, na saksiyan kung paano ang Lord naging faithful, paano ang Lord naging nag-provide sa mga pangailangan natin. It could be may mga challenges tayo physically, dumating tayo nakarasan na ng mga problemang physical. It could be nagkaroon tayo ng emotional na problem, yung mga pwede sa asawa, pwede sa mga kapitbahay natin, emotional, wherein it talks about the heartaches of our heart, ano yung mga problema na yon. It could be spiritual, pwedeng nanlalamig tayo, pwedeng nahihirapan tayo sa na magpatuloy, na mag-grow tayo. But if you will going back to the series that we had, so tapos na tayo through the storm, and here comes the worker's heart na tayo. So, send us more workers. So, dito natin bubuli-bulihan ng about sa ano ba ang gusto ng Panginoon. Ito na mismo, tayo na mismo yung kinakausap ng Panginoon, definitely right now. So, in 1 Timothy chapter 4, verse 12, ang gandang balikan natin. Sabi dito, don't let anyone look down on you because you are young. Not necessarily, I could say na this is the writings of Paul to Timothy, but what I'm saying right now sa gabing ito, I'm not saying that pwedeng sa age natin lang i-define natin yun, but it could be kung pwedeng bata ka sa pananampalataya, it could be bata ka sa namang sitwasyon na buhay natin. But sabi ng Panginoon dito, don't let anyone look down on you because you are young. But rather, set an example for the believers, for every believers, kapatiran na nandito sa buhay natin na nakatingin sa iyo. Not only believers, but those people are, sa mundong ito, sa labas ng ating pananampalataya. Sabi niya, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. This is the things that we're going to tackle this very evening. Amen. Are you excited? Amen. Sa ating introduction, so the souls is our business. Most of it are lost, troubled, need guidance. Yung mga kaluluwa yung ating main business natin. Why? Because God gave us this, what they call, binigyan tayo ng commission ng Panginoon na humayo tayo. Humayo tayo at pumunta tayo sa iba't ibang lugar. Matthew chapter 28, verse 20 to 20. Matthew chapter 28, verse 20. Balikan natin dito. Sabi ng Panginoon. In verse 28, verse 20, lapit tayo sa verse 17. Na makita sila ni Jesus sa isinamba nila bagamat may ilang nag-aalinlangan. Verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa nila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya humayo kayo. Verse 19, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So this is the Great Commission. God has given us commission to reach in every places na kailangan nating abutin ang bawat lugar para maunawaan natin na ipahayag ang mabuting balita. Unless you don't understand the business that we are in, we will not be an effective worker of God. What is our business? Yung mga kaluluwa ng mga taong ligaw, yung mga kaluluwang hindi pa nakakilala sa Diyos, yung mga kaluluwang kailangan nila makakilala sa Panginoon para magkaroon sila ng relasyon sa Panginoon. And that is our business. Unless you don't understand, hanggat hindi mo na uunawaan the type of business that we have, then we will not be an effective worker of God. Why is it? Because this is our business. Amen? Marami dyan. It could be your classmates, it could be your teachers, it could be, gagamitin tayo ng Panginoon, definitely one day.
one time para ipahagin sa tanan Diyos. Let us be that encouragement sa puso natin na hindi lang ako na pupunta sa church because of ako yung praise leader, ako yung tagahawak ng keyboard sa church, o di kaya ako yung nag-ooperate ng sound system sa church, ako yung may hawak ng camera. Hindi lang yun yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, but rather there's more important business na meron tayo, yung maging malakaya tayo ng kaluluwa. Amen? Amen. So number 1, so what we're going to do here in 1 Timothy chapter 4 verse 12, there's an instruction na binigyan ng Panginoon for the young individual sa pananampalataya, it could be sa age. Pero pag bulay-bulayan natin sa gabing ito, ano yung dapat nating gawin para maunawaan natin na tayo ay maging effective tayo na worker ng Panginoon. So, what we're going to do, we need to set being an example. Dapat maging halimbawa tayo sa iba. Titus chapter 2 verse 7 to 8. Ano po sabi dito? Titus chapter 2 verse 7 to 8. In everything, set them an example in doing what is good. In your teaching, show integrity and seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about you. In Titus, sabi ni Titus, lahat ng gagawin mo, do it with this, ang tawag dito. So, in a speech, sa lahat ng gagawin mo, make sure na walang mapipintasan ka ng mga tao. It's because you're doing the right thing. Amen. So we need to be an example. So we need to find ourselves in 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Sabi dito, follow my example. Sabi na Apostle Pablo, follow my example as I follow the example of Christ. Amen. Sumunod ka sa mga halimbawa na ginagawa ko dahil ito yung ginagawa ko. Just like my Kristo, katulad din ng Kristo, tinanggap ko on how I am following His examples. Amen. Kumusta tayo mga kapatid? Are we still passionate about what we are doing in the church? I'm so much troubled. I'm so much challenges for the previous days until this week about sa upcoming mga activities ng church natin na may kinalaman sa praise and worship seminar. Meron tayong upcoming night of worship. So, it's really, talaga natatest dito yung aking perseverance and resilience sa paglilingkod ka sa Panginoon. But, hindi ako na panghinaan ng loob, but rather I'm much more being challenged na, Lord, sige, this is for your glory. This is for your work. Let your glory be seen in this situation. Hindi dahil sa magaling kami, but ikaw kasi yung magaling eh. It's because of you. When Carlos Yulo find this second goal that he has, he was like interviewed, sabi niya, paano po niya nagawa yun? And then he responded, it's because of him. It's because of the strength. I forget the really term na ginamit niya, but sabi niya, it's because of yung strength na binibigyan ng Panginoon sa kanya. That's why he is able to sustain it. I'm following his ni Carlos Yulo. So sobrang na parang na ano rin ako sa heart niya na may mga anak pala ng Diyos na in different field. It could be sa field ng music, it could be sa field ng sports. May mga anak ng Diyos. So we need to be consistent also in preaching the Word of God. So wag tayong mapapanghinaan talaga ng loob. We might be seeing those empty chairs right now, pero dating ang araw na mapupunan yun ng mga kaluluwa. It's because the Lord is working in you para makilala sila sa Panginoon. Ito yung dapat na magkaroon tayo ng conviction sa Panginoon. We need to check our heart. I-check natin ang puso natin. Ano ba ang nilalaman ng puso ko right now?
Kumusta po ako ngayon sa aking paglilingkod sa Panginoon? Ano po ba yung nilalaman ng puso ko? Ito ba ay pusong punong-puno ng pagmamahal sa Panginoon para ma-reach out ko yung ibang tao na kailangan nila si Kristo? Ito ba'y pusong sobrang joyful na nagpapasalamat dahil sa in spite of those kalikuan natin sa buhay natin, tinanggap niya tayo bilang anak ng Diyos? Ito ba yung puso na punong-puno na parin-parin ng hatred, bagamat for how many years na nagdaan yung mga problema sa buhay natin, sa kapitbahay natin, pero andyan pa rin siya? Ito ba yung puso na hindi pa rin makapag-let go sa mga nangyari from the previous past? We need to check ourselves. We need to check ano ba ang laman ng puso natin. Amen? So this very evening po, pagbulay-bulayan po natin ang mensahe ng Panginoon. So we need to be an example. We need to set an example sa mga bagay na to. So first, number 1, in speech. Sa ating pananalita. Alam niyo pa ba na malaki ang kinalaman ng pananalita sa bawat tao na nakaharap mo, na sila ay pwedeng pagpalain or pwede silang pwede silang katisuran mo, pwedeng lang katisuran niya yung mga nasasabi natin or nababanggit natin. I just want to go back in Genesis chapter 2, I remember. Genesis chapter 1 verse 3, God speak and begins to bring the world into existence. Sabi ng Panginoon in Genesis chapter 1, nagkaroon ng liwanag through His Word. Magkaroon ng mga bagay sa mundong ito, magkaroon ng hayop, magkaroon ng mga iba't ibang klase ng puno, nagkaroon through His Word. However, this Word comes Genesis chapter 3. It was being misused by our opponent, which is Satan. Sabi ni Satan, this word, sabi niya, hindi ba sinabi sa inyo ng Diyos? Sinabi ba ng Diyos na huwag niyong kakainin yan? O huwag niyong, kasi kapag kinain yan, kayo ay mamamatay. O hindi kayo mamamatay. Magiging parang Diyos kayo. It was like being misused. What else? When Jesus in the wilderness walking during his 40 days fasting and prayer, the word of God is also being used by Satan. Di ba sabi ng Diyos sa'yo, alam ni Satanas yung salita ng Diyos. Alam ni Satanas yung mga bagay. However, kapag hindi ka nagbabasa, wala kang alam na how should I say? Hindi mo sigurado yung mga word ng Panginoon at hindi mo kabisado yung mga yon, pwede ka mamislead ni Satanas. This word is being misused for the man to fall into deception in Genesis chapter 3. Yun ang ginamit na Satanas kung bakit ang tao ay nagkasala. Remember, mga kapatid, we need to be very careful in relaying words to other people. Words can be used as a blessing, but also can be used to ruin one individual. Pwedeng sirain ng isang tao through just the word. That's the reason why sabi ni Apostle Pablo kay Timoteo, set an example. Maging halimbawa ka sa pananalita. So, bakit po ba yun? Kasi pwede sa church natin dito, hindi natin alam, sige, maka-Diyos, mga makalangit na mga inaawit sa Panginoon. But later on, pagtalikod mo, alam mo ba sabi ni sister? Nakita ko si sister, may kahawak. Kaya nga sabi ni Moses, if you're going to go back, that was very interesting when we had this life group ni Brother Gab last Tuesday. We're talking about Deuteronomy chapter 13 to Deuteronomy chapter 20. Pinasa namin yung ano. Then we found out, sabi ni Moses, huwag kayong maniniwala lang sa isang tao na saksi. Pero bas paniniwalaan yung ang dalawang taong saksi na nakaranas na nakita sa bagay na yon, mas kapag pinawala yon, o di kaya tatlo na mga saksi.
Pero kapag may isang tao lang na magsasalta sa iyo na ganito, ganyan, huwag niyo masyadong paniniwalaan yon. So ang ganda ng Deuteronomy, it's like pagpapaalala ni Moses before they go back bago sila pumasok ng Canaan, na ang Diyos ay naging mabuti sa maraming oras. Kaya sabi niya ni Moses sa mga Israelita, wag kayong magkaroon ng relationship with the other people maliban sa mga Israelites, because hahawaan kayo na na sumamba rin kayo sa ibang Diyos-Diyosan, just like ng pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Yun yung pinaka-importante na sinasabi ni Moses, na kaya hinayaan ng Panginoon na lusubin yung mga Jebusites, the Perizzites, the Canaanites. It's because sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. At gusto ipakita ng Panginoon that these Israelites from Egypt, lumabas yun sila dahil ang Diyos yung may hawak sa kanila. Pero the Israelites did not able to perceive, hindi sila nakikinig. Matigas ang ulo nila, matigas ang puso nila. And that's the reason why this grace of God flows ngayon sa buhay natin ng mga Gentiles. And we're able to also receive the grace ng Panginoon at tayo nagkaroon ng way para maging anak tayo ng Diyos. Amen? So we need to be very careful going back to the Word of God. Set an example in speech. Sa pananalita mo, kung ikaw ay dating magaspang magsalita, when we say magaspang, dati ang mga salitang makamundo ay parang ano lang sa'yo, kung sa trabaho, parang kasama na nila laging salita yung salitang mura. So, hindi nila kayang sabihin ng isang phrase without certain terms, certain mura sa kanilang mga salita. Pero tayo naman anak ng Diyos, nagkaroon tayo ng pagbabago, nagkaroon tayo ng kahusayan later on sa ating pananalita na binabago ng Diyos. Nare-remove yun unti-unti. Kung dating mapagmura unti-unti yun, nawawala yun. Kung dating mabilis ka magalit, unti-unting binubura yun ng Panginoon. Because we are looking to the examples ng Panginoon sa buhay natin. Amen? We need to be very careful in relaying these words. Again, remember, Proverbs chapter 18 verse 1, there's power in our tongue. Amen? So dito natin makikita, Proverbs chapter 18 verse 1. Basahin niyo natin to. Proverbs, Kawikaan, chapter 18 verse 1. Sabi dito, ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at salungat sa lahat ng tamang isipan. Right. So, but rather, let's try to figure out sa ating mga buhay, mga kapatid. So, always, if you're going to say something bad sa ating kapatid, try muna mag-articulate ng mga words na wag muna sabihin yun. Try to find, sa trabaho namin, may term kami sinasabing, use the, I forget the term, na instead na makasama yun sa napakinggan, parang iniiba mo yung phrase para hindi ganun kasama or kasakit yun. Positive scripting. Kung negative yung lalabas mo ng mga bagay, try to find another words just to make it positive na dadaan yan. Set an example in speech. Pangalawa po, set an example in conduct. Why? Sabi na po sa Pablo kay Timoteo, but also set an example in conduct. Why? Are you that example of godliness? Tayo po ba isang example na may ng mga kapatiran natin o mga taong nasa labas na tayo ba'y mga ka-Diyos? Do other believers look to you as someone who models what it means to you that you are also living as a Christian? Kristiyano ba talaga tong kapatid kong ito? Pero kung makagalaw siya, kung makakilos siya, Kristiyano ba talaga siya? Pero hindi na natin kasalanan yun if they're going to think about that. Pero what I'm saying here, sa ating mga gawain, sa ating mga kilos, sa ating pananalita, we need to be an example. Amen? Dapat example ka para hindi ka katisuran ng mga taong nakapalibot sa iyo. You should be an example anywhere. Even you are at church,
Even you are at school, even you are at grocery, sobrang galit na galit ka na sa sobrang haba ng pila, pagdating mo pa rin sa ikaw na yung oras, may sumingit sa'yo na sa mata, you need to set an example pa rin in conduct. At dahil doon, nasa pilahan ka na, ang dami pang ginagawa ng cashier, ang tagal-tagal pa na i-punch yung mga nanggigigil ka na, but you need to set an examples. During the time na nasa road ka, nasa daan ka, bigla may sumingit sa'yo, sobrang pitpit ng pitpit mo, you need to set an example. Minsan ako nadadala sa mga bagay na yan. So pag nasa unahan ko, sobrang bagal mag-drive. Ano ba to? Nata-challenge ako minsan. Natitempt din ako. Minsan na pagsasalita ka ng bad, but you should not be. Doon ako ngayon, nare-review ko sa mga bagay na to. Minsan, sabi natin kasi Kristiyano tayo eh. But why? During the time, ano ba naman itong matanda na to? Tatawid pa siya. 3, 2, 1, may bigla pang tumawid. Ay, hindi ka na nakadiretso sa stoplight kasi nga may dumaan pa. Alam mo yun kapag dito sa Kawayan, lalo na sa place natin, palabas tayo ng yung place natin dapat pag ganun na. Pero yung mga dito galing sa Friendship Highway, laging dadaan pa yung mga motor dito sa harap mo para lang dumiretso sila. Pero we need to set an example. Amen. Mga kapatid, hindi ganun kadali maging Kristiyano. Kasi tinitingnan nila yung pananalita mo, yung galaw mo. Pero wag tayong susuko. Hindi dapat yun maging basihan na, hindi na nga ako magiging Kristiyano. Magiging ano na lang ako? Hindi na ako magiging born again. Hindi na ako magiging Christian. Pupunta na ako sa world. Ang galing kaya sa world. Walang sisita sa'yo. Kasi lahat yun ginagawa sa mundo. But remember, malapit na po ang Panginoon. We don't know. Ang dami ng mga signs. Even the Olympics, nagpapakita na ng signs na pwede nang dumating ang Panginoon. Malapit na dumating ang Panginoon, rather. Amen? So you should be an example in any places. Kahit sa school natin, mga kabataan, if you're in school, set an example. Kapag may nagiya sa'yo na, tara, yosin muna tayo. Saglit lang yan. No. Tara, tayo muna, cutting classes muna tayo. Hindi naman alam ng mga magulang mo na pumapasok ka. No. Don't do this. Anak tayo ng Diyos. We need to set an example. Matthew chapter 5, verse 13 to 16. Mga kabataan, light life. You are the salt and the light in this world. Amen. Tayo mga adult generation, tayo pa rin yung salt and light ng world na to. Kaya dapat tayo, mas lalo pa tayo. Kung ang mga salita ng Diyos na to ay pinapahag din sa ating mga kabataan, mas lalo sa ating mga matatanda. Kasama na sa matatanda. I'm saying, may mga edad. Kasi they are looking at you as an example. Amen? How are we when we're facing challenges? Kumusta pa tayo? Madalas po tayo, ang salita ba natin, laging, ano ba yan? Lagi na lang problema, lagi na lang ganyan. Or, binabaliktad natin ng, sige Lord, mas lalo ako magpe-pray ngayon kasi may mga pagsubok akong dumadaan eh. Kailangan kong mag-pray lalo sa'yo. Dapat ganon. Yung maging conduct natin. What else? So here, again, brothers and sisters, the Lord is asking you to be an example in speech. Pangalawa, in conduct. These two things are outward appearance. Panlabas yun. Kitang-kita yun ng mga tao. Ramdam na ramdam yun nila kapag nagsasalita ka ng bad words or nagsasalita ng hindi nakakaganda pakinggan. Kahit yung mga pananalitang, kahit hindi ka naman nagmumura, pero may mga pabalang na pananalita. Talagang, lalo na sa anak ko. Kanina lang sa pagbaba ko sa school nila. So, si Gunter, dahil nga pagpasok mo ng
pag drop mo sa may place ng system, masyadong maraming tao dyan. Hindi ka pwede makapag-park. So, kailangan ibaba mo yung mga estudyante mo muna bago ka makapag-park na maayos, mahanap ka. Ang ganda pa naman ang hanapan mo ng parking. Malayo-layo pa. So, pagtingin ko, wala na si Gunter. Where's Gunter? Sabi ko, Siwon. Siwon, di ba, ikaw yung sister. Dapat ikaw yung Maluma nilang salita ako. Mahina ako naman ako magsalita. Masyado naman yung pananalita ko, hindi naman ganun kagaspang. Grabe kaya ang response niya sa akin. Ano naman siya? Nagpadali siya pa ba? Siwon. Nagsasabi lang ako sa iyo na ikaw yung older sister, ikaw yung ate, dapat ikaw yung nag-aalala sa brother. Yung pala, pumasok na dahil nauna yung orientation nila Gunter, mas mabilis siya pumasok sa classroom nila kasi alam niya na yung place niya. Pero Siwon kasi, mas reliable kasi yun si Gunter when it comes to places. Mas mabilis mong siyang hindi na siya nakadepende sa'yo. Si Siwon, nako, talaga, kailangan mong guidance. Pero I pray na yung leader niya, matulungan din kami sa sa kanyang mga pananalita, paano maging mahinahon, kahit simpleng mga bagay, sobrang yon. Because this conduct and speech are outward. Outward yun. Kitang-kita yun. Ramdam na ramdam. Labas na labas yun kapag kapag nagsasalita ka at lumikilos ka, kitang-kita yun ng mga tao. So we need to find ourselves looking our part na I'm setting an example also in this. Pangatlo po, these are internal naman po. In love. We need to set an example in love. 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Sabi doon, balikan nga natin yun. Sa unang Korinto, may tatlong bagay na tinanong, dinaskas dito si Apostle Pablo. In 1 Corinthians chapter 13 verse 13, sabi dito, ang tatlong ito ay nananatili. Ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen. So, andyan yung faith mo, andyan yung hope, pero yung love, kaya niyang balutin lahat ng bagay when it comes to love. Ito yung oras kung saan kahit sobrang gigil ka na sa church member na to dahil sa katigasan ng ulo niya. But if you're going back to the Word of God with love, you're able to embrace pa rin. Hindi. Kaya nga tayo brothers and sisters Kasi we need also to find love. Iparana sa kanila yung love. Love is the highest. Amen? Kahit alam natin hindi na sobra, alam mo yung ang hirap, ang daming challenges sa church. Bugbog na tayo sa satan ng Diyos, pero wala pa rin nagsisink in sa bawat isa sa atin. Ang dami ng satan ng Diyos na unawaan natin, narinig natin, pero bakit ganun pa rin kagaspang yung pag-uugali ng kapatid na to? Hindi yun kasalanan natin. But we need to still embrace them with love. Kaya mas lalo natin silang bugbugin ng pagmamahal. Amen? Doon nila mararamdaman when I was nagpa-pioneer kami ng church sa bandang Kawit, Cavite with my wife. So we're pala kami nun, mag-girlfriend, mag-boyfriend ni Miss Grace. So every now and then, every Friday night, we need to travel from Quezon City papunta ng Cavite kasi maraming pagdating ng Saturday morning, ang dami naming mga Bible study na pupuntahan. So isang team kami. So we're composed of 5 people. Pero madalas lang na nagpapakita sa church, kami lang 2. The rest of the 3 members namin, wala na. So kaya ba daming gampanan yung mga Bible study sa buong Sabado? Hindi namin kaya. So sobrang, alam mo yung maiinis ka na, bakit pa hindi nila kayang pumunta sa field? Tawag namin sa place kung saan nag-evangelize field. Ba't hindi nila kaya? Meron naman silang pamasahe, binibigyan naman namin sila ng pamasahe, pero bakit hindi sila makapunta? So, instead na magalit ako walang mangyayari Kakausapin ko sila pagbalik namin ng school. Ano nangyari? Anong gagawin natin next? So,
Maraming panahon yun. Hindi lang isang buwan, hindi lang, maraming panahon yun na hindi sila nagpapakita, pero tuloy pa rin. Pwede kang manggigil, pwede kang mainis, pwede kang maano na eh. Mga Kristiyano naman to bakit parang hindi nila pinapriority nila. But no. Doon ko na enjoy, doon ko na exercise yung patience na tinatawag. Kaya sa bahay, kapag kami nagkaroon ng discussion ng mga bata, lalo na sa pinakamaganda kong anak, yung peace talaga, kailangan kong namnamin ng namnamin. Amen? Love. Why? Why love, sabi dito? Bakit kailangan in love na ipakita natin sa ibang tao? Why we need to set an example in love? In 1 Corinthians chapter 16 verse 14, let all that you do be done in love. Sa lahat ng gagawin mo, kahit ikaw yung sabi, ano ba yan? Kaya nga meron tayong this coming August 13, magkaroon tayo ng another batch of recognition ng ating mga church worker din po. Maliban hindi sila nasama sa last anniversary natin, sila po yung mga bagong appointees. Pero kahit hindi ka pa appointed, kahit hindi ka ipinapakilala sa church, kapag ikaw ay nagtatrabaho sa Panginoon, do it for the glory of God. Do it with love. Kahit sa tingin mo, ikaw na lang lagi nag-aayos, nagsasalok ng tubig doon sa kusina dahil sa malakas lagi yung tulo ng ulan. Pero do it with love. Sige lang. Kahit ikaw yung taga-ayos, lagi na lang ako, pagising ko sa umaga, pagpunta ko sa church, hindi pa rin na ang yung labas, ang dumi pa rin, ang daming basura, ang daming kalat dyan. Ako na lang lagi wala man lang nakakakita dito na nakabataan o nakananayan ng katatayan na pwedeng magwalis ng basura. Do it with love kung ikaw laging gumagawa niyan. And everything you do it with love. Amen. Kasi hindi naman yun para sa kapwa mo ginagawa. Para sa Diyos yun. Again, if you do not understand the business that we are in, mahihirapan tayo maging effective worker. Amen? So do it with love. Why? Why love? Because people are hard in love. Hindi ganun kadali nila. Hindi nila ganun kadali na ipakita yung love. Loving others is the kind of challenge and test para sa kabutihan ng isang tao. It is really, para mamahalin yung isang tao na lagi lang pasaway, lagi na lang matigas ang ulo, kahit ilang sabi mo na, ilang discussion na kayo, ilang meeting na kayo, ilang date nyo na sa McDo, pero ang tigas pa rin ang ulo nito. Do it always in love. Huwag tayo magsasawa. Sobra siguro nakakapagod yun in our end if we will do it in our physical thing lang. Pero kung hindi mo ginagawa to sa Panginoon, talaga naman, give up ka na. Ayoko na. But if you're doing this with the Lord, kaya nga hindi ko kaya to eh. Do it with love. Amen? Huwag tayong susuko. Kung yung kapitbahay mo, yung asawa mo na laging pinagpe-pray, yung na hindi po rin makapunta sa church, kahit ganoon man yun, o yung anak mo na laging matigas pa rin ang ulo, do it with love. Amen ba? Amen. Kahit sinabi ng leader mo na ang tigas-tigas talaga ng ulo mo, still, do it with love. Amen? Number 4, in faith. Sabi ni Apostle Pablo kay Timoteo, but set an example also in faith. Why in faith? Hebrews chapter 11 verse 1, without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, napaka-imposible na tayo ay na magkaroon na ma-please natin ng Panginoon. But it's because the faith that we have, ito kasi yun eh, nananampalataya ka, kaya nga tayo mga Kristiyano kasi meron kang pananampalataya. Itong pananampalataya natin is giving us a good understanding that faith give us hope in an eternal future with God in heaven, na isang araw, pupunta ako sa kalingitan, mamamatay ako, yung aking kaluluwa pupunta sa langit, at makakapiling ko ang Diyos. This is for the future.
This is the faith that we have. And also, this faith gives us the desire to know that we need to live in the Word of God. Kaya nga dapat kong gawin sa mundong ito, kailangan kong mamuhay ng salita ng Diyos para maabot ko yung aking future. As believers, we need to have a good understanding of faith. Ano ba ang pananampalataya? Ito yung oras na wala ka nang sasaingin, wala nang masyadong laman yung bigasan ninyo, pero naniniwala ka sa Diyos. Gagawa ang paraan ng Panginoon. Amen? Ito yung pananampalataya mo na kahit sobrang hindi mo nahaya, gusto mo nang give up sa mga ministries na meron ka dahil sa hindi na nag-workout yun, pero naniniwala ka that the Lord is going something to happen na gagawin niya yun ng the best. Nananampalataya ka. Faith gives us hope in eternal future with God in heaven and give us desires to know and live out God's word here habang tayo ay nabubuhay. So ito yun kasi, yung faith is for the future. In the near future, yes, mawala yung mundong ito, pero alam ko, pupuntahan ko. Para masustain ko yun na pupuntahan ko, I need to look at the Word of God. Kailangan ko muna mamuhay sa salita ng Diyos. Kasi hindi ka pwede pumunta sa langit nang hindi ka nakaunawa ng salita ng Diyos. Amen? Napakahirap nun. Mahirap i-convince ng mga tao na ikaw ay mananampalataya ng Diyos kung ikaw mismo ay hindi nananampalataya sa Kanya. Amen? Mga kapatid, huwag tayong mapagod. Huwag tayong mapagod sa mga bagay sa mundong ito, lalo na kapag ikaw ay nagtatrabaho sa Panginoon. Hindi ka nagtatrabaho para sa kapwa mo, hindi ka nagtatrabaho kay pastor, hindi ka nagtatrabaho kay Pastor Joe, kay Pastor Noah. Nagtatrabaho ka sa Panginoon. For this, alam mo, gagalawan mo, kahit sila sabihin sila, minsan makasakit sila ng salita, but na, nire-rebuke tayo para sa kabutihan din natin yan. Amen? And lastly, in purity. Ito na yun. And purity. So what does, ito yung makita natin ngayon. So what does the culture around us expecting for our young people? The people ngayon sa ating mga generation, ano generation ngayon? Generation Alpha something? I forgot. Pero yung Gen Z, tapos yung millennial basta ibet, yeah. Basta yung next generation yan. Pero yun, if you're going to take a look, this generation is totally different. Sobrang ibang-iba ngayon sa when it comes to way of disciplining, it's totally different. When it comes to pananamit, iba ang generations na yan. But these generations, they are in the part wherein it's the time for exploration daw, it's a time for experimentation, and even exploitation. Why is it? Because kung hindi nagiging tawag dito, responsible yung bawat isa. Tingnan mo, kahit sa social media, pwede na kayo magbatuan ng mga masasamang mga tawag doon, mga halimbawa, kahit hindi naman mag-post ka lang, share ka lang ng isang post patungkol sa isang taong ganyan. Ganyan ginagawa ng mga generations ngayon. Ano pa ba? Alam niyo ba yung Instagram, akala niyo lang, dati ang pagkakaunawa ko, ang Instagram ay isang place kung saan doon mo ma-capture yung mga good pictures, photos, and magandang mga OOTD. Pero yun ang batuhan din ng mga masasamang salita ng mga kabataan ngayon. TikTok, ay nako. But in purity, mga kapatid, mga kabataan, this is for you. Huwag tayong magmamadali na pumasok sa experimentation sa mundong ito. It's not because ito yung trend ng generations ninyo, gagalaw kayo ayon sa trend. But no, Kristiyano tayo, anak tayo ng Diyos. We need to set an example. God expecting you, young Christian, God gives you an important task, which is, the task is that set you as a believer as an example in purity.
Amen. Dapat yung mga, ano na ba ngayon, ng isang araw, nag-usap-usap kami sa trabaho. Hindi naman ako nakikisama, pero pinag-usapan nila kung ilan na yung kanilang mga nagalaw na babae, mga kasama kong lalaki. Alam mo, meron gito yung style nila, meron na silang iba't ibang klase ng babae. Ganyan, meron may asawa, merong walang asawa, mga ganyan-ganyan. So, kung ikaw ay nasa mundong ito, matcha-challenge ka, ang galing naman itong isa na to. Ang daming niya na nagalaw. Nako, ako kailan pero if you're with the Lord, you will not go with them. Hindi ganun yung trend dapat natin nakalakihan. So young Christian, God is giving us an example, an important task. 1 Timothy chapter 5 verse 1, set the believers an example in purity. Mga lalaki, mga babae. Kung ikaw isang lalaki, wag mo na munang, kasi lalaki dapat ako, dapat maka-score ako, dapat ganyan. No, it's not, hindi yun ang basihan. Ikaw naman babae, gusto ko yung ipakita sa kanya kasi love na love ko to. Kailangan kong may paramdam na mahal ko siya. No, do not give your body hanggat hindi pa kayo kasal. Huwag muna yung mamadaliin, yung mga naghahanap, yung mga nagsiset na ng date sa McDo, huwag na muna kayo pupunta sa ibang dimension ng level ng inyong mga relationship. Bakit? Kasi, yes, ito yung trend ng mundong ito, pero kapag ikaw ay wala na, yung purity mo wala na, may pananagutan ka sa Panginoon. Amen? Amen? Why is it? Because our body is the temple of God. Hindi lang yung basta-basta na bibigay mo lang basta yung katawan mo. The Lord is living in you na. The Holy Spirit is residing in us na. Tayo na nga anak ng Diyos. Kaya hindi nga pwedeng sabihin mo sa sarili mo na, sige, ito na, malaya ka na, sige, gawin mo na gusto sa katawan ko, sa katawang lupa ko. Hindi ganon. Ang katawan na ito ay pagmamay-ari ng Diyos. Kaya kung kapag gusto ng isang lalaki na hawakan yung kamay mo, pagbulay-bulayan niyo muna, mag-pray muna kayo. Sige, mag-pray muna tayo. Ikaw mismo mag-lead. Kapag may naniligaw sa iyo na hindi Kristiyano, mag-pray muna tayo. Baka kung saan kayo mapunta. Why is it? God is giving us this example na kailangan niya rin. Ipakita yon dahil ako ay isang mananampalataya. Si Apostle Pablo hindi nagkulang sa pagbibigay ng instructions. That's the reason why mga kabataan, kay Timoteo, sinabi niya, hindi lang iniiwan yung mga bagay na yun. So, hindi lang sinabi ng Apostle Pablo na you need to set examples in speech, in word, in conduct, in love, and in faith. But idinagdag niya rin ito, and also in purity. Dahil kasama yon sa buhay natin. Kapag sinabi sa iyo ng boyfriend mo na may magandang hotel doon, no? Maganda hotel, wag muna kayo sasama. Hindi dahil sa maganda hotel yan, maganda talaga. Sarado na. Nako. Wag na kayong, I'm saying, brothers and sisters, we need to set an example. Therefore, kung yung mga kabataan na yon, they are, sinasabihin natin sila ngayon, tayo naman nakakatanda din, we need to set an examples in purity. Amen? God is expecting us that older people also who are struggling in this kind of situation may find themselves na kailangan natin iparanas din na yung purity, kaya nga, alam ko pa rin tayo this year, meron pa rin tayo purity session. We're praying na yung purity session naman natin kasama na yung mga magulang ninyo para magkaroon ng it's between you and your parents. Meron parang, ang tawag doon I'm forgetting the term. Meron kayong dalawang pinagkakaisahan. What's the other term?
But yeah, basta yun. To be follow na lang yun. But sa 1 Timothy chapter 5 verse 1, older women treat, sabi ni Apostle Pablo, Paul is also tawag dito, insisting to Timothy na if there are older women in church, treat them as mother. But if there are younger mga bata naman na mga bata pang babae, treat them as sister. So dapat mag-ano tayo, we treat mother and sister. Hindi yung pagpunta sa church, hanapin mo, sino kaya maggwapo dyan? Sino kaya maganda dyan? Sino kaya maging jowa ko? Hindi ganon yung perspective natin. But you have to treat them as mothers. Yung mga older women, we need to treat them as mothers. And young women naman, treat them as your sister. In this way, we will maintain the purity in us. Amen. Kahit gigil na gigil ka kasi isang nanay, kapag inaalala mo na mama mo siya, hindi yun mangyayaring masama masasabi mo. Kahit gigil na gigil kasi isang kapatiran mo na babae na sobrang tigas ng ulo, sobrang kulit, sister mo pa rin siya. Amen? So nawa ngayong gabi, balik tayo sa ating mensahe, sa ating pagtatapos, sa ating conclusion. Ang sabi ito in 1 Timothy, balik tayo. Yes, Ate Hope. In 1 Timothy chapter 4, verse 12, balikan natin to. Sabi dito, brothers and sisters, do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, and in purity. Nawa sa gabing ito, tayo pinagpala ng Diyos na ang ating bawat isa sa atin ay patuloy na makaranas ng kabutihan ng Panginoon at ang guidance niya na this should be the heart of every worker. Dapat patuloy pa rin ako. Amen? Tayo pong natay tumayo. Salamat, Panginoon. Dahil hindi po nagkukulang yung salita para po sa amin. Kami po yung nabubuhay pa rin po sa mundong ito na punong-puno ng mga temptations, maraming mga challenges, maraming mga pakana si Satanas. But Father God, right now, we offer to you our body as a living sacrifice, Father God. Turuan niyo po kami, Panginoon, na masustain yung puso po namin, na kayo po, O Diyos, yung maging example po namin. Ourselves, Father God, will find ourselves, Lord, na mag-set kami ng examples in love, in conduct, in everything, Lord, sa buhay po namin. Help us, Lord. Help us to understand you more. Ng Kalbaryo, ang siyang alaala na pag-ibig mo, lahat tayong pasang magtaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo ang papuri, di na ikaw matayan, sambahin walang hanggan. Dakila pag-ibig mo, Jesus, dakila pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko'y mapalapit sa'yo. Nais ko ay ang presensya, dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo.
Sobrang dakila mo, O Diyos. Dakila pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko'y mapalapit sa'yo. Nais ko ay ang Kristo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. Oh, Kristo. Let's confess this, malakas. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. Oh, Kristo. Oh, may lakas. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. Oh, Kristo. May lakas. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. O minsan pa, may lakas. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. Oh, Kristo. Dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko'y mapalapit sa'yo. O, dakila! Hallelujah! Dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko'y mapalapit sa'yo. Nais ko ay ang present. Dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko'y mapalapit sa'yo. Nais ko ay ang present. Yes, Lord. Dakilang pag-ibig mo, Jesus. Sobrang dakila, Panginoon, ng iyong pagmamahal. Sobrang dakila ang ipag-ibig mo, Panginoon, sa buhay po namin. Turuan niyo po kami, Panginoon, na magpatuloy sa lahat ng oras kayo lang, Father God, ang hahanapin po namin. Punuin niyo po kami, Panginoon, ng pag-ibig. Punuin niyo po kami, Panginoon, ng iyong presensya. Pakapuspusin niyo po kami, Panginoon, ng basat ng banal na Espiritu Santo upang mapagtagumpayan po namin ang lahat ng bagay na ito sa mundong ito, Father God. Bilang isang mananampalataya, Panginoon, alam ko pong masusubok po kami sa bagay pong ito, sa mundong ito. But Father God, your faith, your love, Father God, is sufficient, Lord. Your faithfulness is sufficient for us to continue our walk of faith with you, Lord. Sa gabing ito, Panginoon, kami sama-sama na nanalangin. Kami nagkatipon, Panginoon. Sinabi niyo po sa iyong salita na ang dalawa o tatlo nagkatipon sa iyong pangalan, Panginoon, kayo po'y nasa kalagitnaan po namin. Father God, right now, we're going to bring all these prayer topics, Father God, na meron po kami. And we pray, Father God, na bigyan niyo po kami ng kalakasang espiritual na ilapit po namin sa iyo mga pananampalataya, ang mga panalangin ito, Panginoon. Father God, we pray, Father God, for our church. You have seen, Father God, we have seen, Lord, how faithful you are. For how many years? 11 years, Lord, of faithfulness you have been with us, Lord. Nandito po sa Abundant Life Church at nakita po namin, Panginoon, paano niyo po na-sustain, Lord. Yung grace niyo po, yung pag-ibig niyo po, yung provision niyo po sa bawat sa amin, Lord. Even, Father God, yung aming second service, Lord, pagsisimula ng second service po namin, Lord, nakita po namin, Lord, paano po kayo gumalaw sa aming pong church. Tinatas po namin sa iyo
Tinatas po namin, Panginoon, ang iyong pangalan sa aming pong kalagitnaan. Tinatas po namin ang iyong pangalang Jesus sa aming kalagitnaan ng Abundant Life Church Philippines, Lord. In this place of Angeles, Lord, we pray, Father God, na kayo po rin po, Panginoon, ang siyang maging Diyos ng aming mga na future generations, Lord. And because of us, Lord, tuturuan niyo po kami. Tutulungan niyo po kami, Panginoon, na may pahayag ang mabuting balita sa ibang lugar, Panginoon. Right now, we pray, Father God, for your abundance and your breakthrough, Lord. In the church, we have family members, Lord. We are more than 20 families, Lord. We are more than 30 families, Lord. And even 6 families, Lord. Lord, nakita na po namin, Panginoon, paano po nag-evolve yung church po namin from small church, Lord. But we are praying, Lord, that we will become big enough, Father God, para makakomodate po namin ng aming mga church member din po sa place pong ito. We pray, Father, for your breakthrough and financial security in our church. Kita niyo po, Panginoon, tingnan po mga kailangan bayaran yung mga electric bills, mga water bills, utilities, Lord. And even, Father God, we're praying, Lord, na magkaroon din, Panginoon, ng allowance sa amin po mga workers in this church. Pero hindi po namin magagawa yun, Lord, kung wala po kayo sa amin. You are more than enough, Father God, in this church. Alam po namin, Father God, magiging sufficient din po, Panginoon, ng aming po mga church members because you are the living God whom we are serving in this church, Lord. I pray, Father God, also for spiritual growth, the unity and harmony of this church. Huwag niyo pong hayaan na si Satanas, Lord, ay gumawa ng paraan para magkaroon ng division in this church. Kahit katiting na bagay para pasukin yung division, Lord, pinapalayas po namin yon. Sa pangalan ni Jesus, wala karapatan si Satanas, Panginoon, na magsimula siya mag-implant ng division in this church. But rather, Lord, we love, Father, each other, and this place is a family, and you are our Father, Lord. Huwag niyo pong hayaan na makontrol kami ng mga makasindibutang bagay na ito. Bagkus, Lord, ibaling po namin ang aming pananampalataya sa iyo, Lord. We pray, Father, for wisdom, for discernment, and the heart of service, just like, Father, the message that we receive right now, Lord. And everything, we will set an examples in conduct, in speech, Lord, in love, in purity, and in even our faith, Lord. Turuan niyo po kami, Father God, just like how Apostle Paul, Father God, is saying to Timothy. Kami rin po, Panginoon, sa place pong ito, sa church pong ito, bigyan niyo po kami ng kaunawaan na may understand po namin how faithful you are. We continually pray, Father, for financial blessing, for provision, and good stewardship, Lord. Sa aming po mga tithes and offerings, sa aming po mga boxes na meron po kami, Lord. We pray, Father, na puno niyo po para ma-sustain din po yung mga pangailangan po ng aming pong iglesia. Nakita niyo po, Panginoon, tumutulo po yung aming church. But Father God, there's nothing impossible with you. Maliit po yung church po namin. But Father God, there's nothing impossible with you. Learning kami po mga workers ay kunti, Lord, but nothing is impossible with you. Dahil alam po namin, kayo po ang gumagalaw sa bawat sitwasyon na kami po na-challenge sa mundong ito. Lord, we thank you because you are our Father. We thank you, Father God, because you are our everything. You are our Creator. You are our God. Most especially, Father God, kayo po yung Diyos po namin ng Abundant Life Church, Lord. Huwag niyo pong hayaan, Lord, that this church will not shine, Lord, will not be the salt in this place, but rather, Lord, we will see our places. In Angeles, in Kawayan, in Savannah, Lord, that some people, Panginoon, every passersby in this place will recognize that there is a living God in this place, and you are our God. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na magkaroon ng pagkakaiba-iba ng aming pong buhay sa mundong ito, Lord, in this church. Especially, Lord, yung division na hindi pagkakaunawaan, Lord. Don't let anyone, Father God, start producing that kind of na hindi magandang bagay, Panginoon. But rather, God, we pray for our church members. For our church members, Lord. Turuan niyo rin po sila, Panginoon, na mamuhay na kayo po'y kasama po, O Diyos.
We're bowing, Father God. We're kneeling down before you. Hindi po namin magagawa yun kung hindi po kayong Kristo po namin. But this very evening, Lord, sa po mga church members na nahihirapan, sa pong church members ngayon ay sinusubok, it could be financially, Lord. It could be spiritually, Lord. Lord, mangusap po kayo, Panginoon. Kayo po'y magpuno, Panginoon, sa mga pangangailangan nila, Lord. Sa mga kailangan po na magbigay ng tuition fee sa pong mga anak, bumili ng mga books and everything, Lord, mga pangailangan nila, Lord. Kayo ulit po, Panginoon, mag-supply ng mga needs po nila. Sa mga place po namin sa pong bigas na wala ng laman, Lord, kayo pa rin po, Panginoon, siya magbigay ng pangangailangan po namin. And in this church, Lord, pupunayin po namin. This church will be filled with love. Will be filled with faith, Father God. Will be filled with purity. Will be filled, Father God, with encouragement of each other, Lord, kung saan kayo ang pangalang Jesus ang siyang natataas, Panginoon, sa bawat usapan na meron kami, Panginoon. That's why there's no hindrances, Lord, na bawat isa hindi po lamugo. If you're looking for, Father God, for workers, here we are, Father God. We are open, Panginoon. Gamitin niyo po kami, Father God, to conquer this place of Savannah, and we all will become the salt and the light in this place, Father God. We also pray, Father, for those struggling with faith and church persecutions, for healing and health, Lord, sa ipong kapatiran, sa Sister Marifi, Lord. We pray, Father God, sa niya pong anak, and Sister Rika, Panginoon, na pagalingin niyo rin po siya, Panginoon, sa niya pong karamdaman ngayon right now. We also pray, Father, for those lost soul and unsaved souls, Panginoon. Ready na po ang iyong mga anak ng Abundant Life Church Angeles, Lord, na magpagamit sa iyo para ibahagi ang salita ng Diyos sa mga taong nangailangan ng salita ng Diyos, Lord. Give us courage, Lord. Give us wisdom, Lord. And we pray, Father, for our Pastor Jos, our head pastor in this place, Father God, of Abundant Life Church Angeles. Give him more wisdom, Lord. Paano mapalakarin ng church pong ito? And we also pray, Father, for him, for his family, and all the pastors, Lord. We pray, Father, for them. Pastor Noah, Pastor Grace, Pastor Aris, and even me, Panginoon, and the rest of the life group leaders, Lord. Lord, turuan niyo po sila. Tulungan niyo po about sa amin, Panginoon, na lagi po kaming nakatingin sa iyong salita, Panginoon, sa anumang sitwasyon. Lagi po kaming huhugot sa iyong salita sa anumang bagay na ginagawa po namin, Father God. We pray, Father God, na turuan niyo po kami na magpakumbaba. Lord, kung hindi po kami naging karapat-dapat sa maraming oras, Lord, sa mga nagdaang panahon, kung naging makasarili po kami, naging mahambog po kami sa iyong harapan, Lord, because of what possessions we have, Lord. Lord, nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan. Baguhin niyo po, Panginoon, ang puso po namin. We are serving you, Lord. We are not serving because of the people that surrounds us, Lord, but we are serving you, Lord. Turuan niyo po kami na laging magpakumbaba, Panginoon, sa mga sitwasyon na meron po kami. Nalalapit namin sa iyo ang lahat ng mga leaders in this church, Lord. We may find our heart, Lord, na nagpapagamit sa iyo. Yung puso po namin matigas na hindi po tumatanggap ng mga instructions, ng mga discipline, Lord, na aming po mga church leaders, na aming mga pastors, Lord. Lord, palambutin niyo po to ng isang pusong laging nakahandang i-accept, Lord, yung salita mo na nanggagaling sa iyo. But Father God, we pray, Lord, that only the church leaders, Lord, but our church members, they will experience your breakthrough, your goodness. The chains will be broken down. The chains of poverty, the chains of sin, Panginoon, palalayain niyo na po kami, Panginoon. Pinalayan niyo na po kami, Father God, rather. And we will enjoy the freedom that we have with you, Father God. Salamat dahil mabuti kang Diyos. Salamat, Diyos. Salamat, Panginoon. Dahil kami po ay inipon niyo po. Tinawag niyo po kami, pinagsama-sama sa lugar na to para malaman po namin how faithful you are. For our upcoming activities sa church po namin to, Lord. Lord, naninikload po kami sa iyo. Nilalapit po namin sa iyo ang aming pong seminar ng Praise and Worship Team and the Multimedia, Lord. Change the heart that we have, Lord.
Baguhin niyo po yung puso po namin. Hiniling po namin sa iyo na maging matabang lupa ito, Lord, na mag-absorb ng iyong instructions, Lord, na nagmumula sa iyo. And I pray, Father God, for these activities, Lord, na magkaroon, Father God, ng revival in our present worship team, Panginoon. And even, Lord, Father God, for our one worship, Lord, we pray na aming po mga kaluluwas, Lord, na aming church member, that we will be revived as well, Lord. Hindi na po sapat, Panginoon, na naging complacent po kami sa nagdaang mga panahon. But Lord, right now, we pray, turuan niyo po kami maging isang lingkod niyo na laging sumusunod sa iyong mga instructions, Lord. Help us, Father God. Teach us, Lord. Teach us, Lord, just like Timothy, Lord, and everything. Maraming salamat, O Diyos, kayo po ang siya patuloy na mag-supply sa mga pangangailangan po namin. Hindi na po namin, Panginoon, iisipin lagi, Panginoon, na nahihirapan pong church po sa mga bayarin, financial ng church po ito. But rather, Lord, nalalapit po namin sa iyo. Magiging maluwang po this coming month, the next upcoming years, Lord. You will bless continually this church, and we will help also other churches, not only in this place, Father God. And even, Father God, our Abundant Life Philippines, Lord, sa buhay ni Pastor Roel and Pastor Tony and the rest of the pastors, Lord, in every places. We pray, Father God, also na pagkaisin niyo rin po, Panginoon, at bigyan ng breakthrough ang bawat churches na meron po kami, Panginoon. Magsilbing po kaming liwanag at tanglaw, Panginoon, sa bawat region na meron po kami. And Father God, your name will be glorified, Father God, through our church. Brothers and sisters, patuloy tayo na manalangin. Let's pray for our personal prayer topic. Salamat, Panginoon, O Diyos, sa gabi ito ng aming pananalangin. Father God, we thank you again for giving us the heart na patuloy po magsama-sama kaming mananalangin sa iyo. Lord, hayaan niyo po na maranasan ng aming church yung breakthrough financially, Lord. Turuan niyo po kami. Bless niyo po, Father God, yung aming po mga pinagkukunan, ng aming mga business, Lord. We pray, Father God, for the business that we have, Lord, sa mga trabaho na meron po kami, Panginoon. At teach us, Lord, yung aming pong church member na maging faithful din po for our tithes and offering to you, Lord, para po hindi po pagkulangan niyo po ang aming pong church. And everything, Father God, that we know, Lord, alam niyo po na may kagaliwan, may magandang gagawin po kayo, Father God, sa aming pong iglesia. That's the reason why we are experiencing these challenges, Lord. But thank you, Lord. We bring back all the praises. We bring back all the adorations. Lord, itanim niyo po sa aming puso na mensahe na tinanggap po namin, Panginoon. At hayaan niyo po, Panginoon, mag-ugat po ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Turuan niyo po kami na mag-set po kami ng examples in everything that we do. Lord, we will glorify your name, Father God. We thank you. We praise you. We bring back all the praises and honor and thanksgiving. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen.
Amen. Praise God. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. And ayun, ngayong gabi po tayo ay dadako na sa ating pagbibigay. And before we pray, I just want to read from Matthew chapter 25 verse 15. And to one, he gave 5 talents, to another 2, and to another 1. To each according to his own ability, and immediately he went on a journey. I believe po, this is a story from the parable of the bag of golds. Amen? And kung hindi pa po familiar ang bawat isa, ayun, may isa pong master kung saan pumunta siya sa isang mahabang lakbayin. And in-entrust niya po yung kanyang mga ari-arian sa mga slaves niya, servants niya. Amen. And sa isa, binigyan niya ng 5, yung isa, binigyan niya ng 2, and yung isa, binigyan niya ng 1. And take note po, this is each according to his own ability. And after that, nung nakabalik na po ang kanyang ang master, no? And he took account of each of those entrusted wealth na binigay ng master. Yung 5 nag-double, yung 2 nag-double, but the one servant who received 1 bag, binaon niya and hindi po siya nag-multiply. And in relation to this, in our finances, I believe po na minsan kasi iniisip natin, no? And minsan hindi natin maiwasang makumpara yung mga sarili natin sa kung ano yung meron sa iba. Amen po. But the Lord, in a sense, comforted me sa part na to kasi siguro ang sinasabi ng Panginoon, baka yan muna yung ipagkakatiwala ko sa iyo, anak. Amen? Pero wag po tayong malungkot kung nandun tayo sa isang bag na binigay ng Panginoon. Ang maging motivation po natin is how the Lord wants us to be faithful doon sa mga bagay na binigay niya sa atin. Regardless of how many, regardless of being 5, being 2, or being 1, ang gusto ng Panginoon is yung mapagkakatiwalaan tayo. Amen? Maliit man yan or malaki. Actually, kung maliit, hindi tayo mapagkatiwalaan ng Panginoon sa maliit, mas hindi niya tayo kayang pagkatiwalaan sa malaki. And ano po bang naging problema nung 1 servant na may 1 bag? Lazy siya and takot siya. And yung dun sa 2, naging masipag po kasi sila. Amen? So, isipin natin, let's evaluate sa buhay natin and sa pananampalataya na meron tayo ngayon kung nasaan po ba tayo. Amen? Kung dun tayo sa 5, 2, or 1. But, may our faith be, ang tawag dito, mas lumaki instead, wag tayong mapanghinaan, and maging kalakasan natin yung kaalaman ng Panginoon na ibinigay niya sa atin. Amen. Aanhin natin yung marami kung it will just lead us to away from the Lord. Amen. So I pray na yung relationship natin sa Panginoon when it comes to our finances would be something na mas dumepende tayo sa Panginoon. Na mas lumapit po tayo sa Panginoon. Lord, nagiging lazy na po ba ako? Amen. Lord, baka nagiging unfaithful na ako kaya nagiging 1 na lang yung bag of gold. Amen? So tulungan po natin yung sarili natin and may we always surrender our finances. And sabi po sa Matthew 25:29, "For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away." So yun po yung sinasabi din sa Luke 16:10 na sa maliit na bagay hindi tayo kayang pagkatiwalaan ng Panginoon, what more sa mas malaki. Yung maliit na yan, kukunin pa ng Panginoon kung hindi natin kayang palaguin at pagkatiwalaan sa Panginoon sa bagay na yan. Amen po. So let's pray. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, Lord, maraming salamat sa gabing to. Thank you, Lord, for reminding us of how good and faithful you are. Thank you for your loving guidance, Panginoon, and grace to each and every one of us, especially in our finances. Lord, may this be a reminder, Lord, na patuloy naming saliksikin ng aming mga sarili, yung pananampalataya namin when it comes to our finances. Baka kasi, Lord, there's something wrong
that we are doing, Father God, with what you have entrusted unto us. And help us, Lord God, na itama yung bagay na yon. And help us, Lord God, na yung faith na yon ay mas maging malago at lumaki instead na matakot kami at mas maging tamad kami, Panginoon. Thank you, Jesus, dahil alam namin na hindi mo po kami pinababayaan at alam namin that always the provision is you're giving them always, Father God, because you are graceful, Panginoon, and you are loving, Lord God. Kaya maraming salamat, Lord. Patuloy mo po kaming gamitin sa inyong ubasan, may it be financially or physical work, Father God, and may this be a time, Panginoon, to continuously depend on you and pray for more workers and pray for more tithers, pray for more mga nagbibigay ng offering nila, Panginoon. Kaya salamat po sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give cheerfully to the Lord po. Praise God. Tayo po itamayong lahat for the final blessing. Let's bow our head. Heavenly Father, we thank you, O Lord, sa mga word na amin pong narinig. Salamat, Panginoon, at sinamahan mo po kami sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa mga taong nagbigay ng panahon upang ikaw ay kanilang marinig. Ikaw ay kanilang makita, Panginoon, sa kanilang mga puso. We pray, Father God, as we leave this place, babaunin namin ang iyong pagpapala. Babaunin namin ang iyong pagmamahal. Babaunin namin, Panginoon, ang tagumpay. Muli, Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwalay, ikaw, Panginoon, ay siyang magbigay ng tamang kalusugan, ng tamang pagtsatsaga, Panginoon, sa aming pananampalataya. At sa aming, Panginoon, paghakbang palabas sa bahay, sambahang ito, Lord, dalayan ko po na ang bawat humihiling at humihingi at nananalangin, Lord, ng kagalingan, haplosin mo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Hawakan mo, Panginoon, ang mga nangihina. Magkaroon ng kalakasan, magkaroon, Panginoon, ng pagtitiwala sa iyo. Muli, O Diyos, sumapit na naman ang oras. Ikaw, Panginoon, ang patuloy at patuloy na gumabay sa bawat isa. Iligtas mo po kami sa lahat ng sakuna sa po ng aming pamilya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Glory be to God. Praise, praise. Praise, praise.